Hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom. Mga kapatid sa pananampalataya, ito na naman po yung kapatid na si Roland na muli ay pinupuri at niluluwalhating ating Amang Yahweh at ang ating Rabbi Yeshua sa pagkakataong ibibigay mo niya muli sa atin para makapangaral po ng kanyang salita. Tunay nga po na tayo po ay medyo naging busy sa mga nakarang mga araw at sa atin po maglalakbay. Pero ang pasasalamat po ay binibigay po natin dahil ang ating rabay po ay nag-ingat sa atin sa mga lugar na ating puntahan. At kami po ay nakabalik ng maayos sa aming tahanan sa Louisiana. Pero ngayon po ay narito kami sa Texas dahil inihatid namin ang aming bunso. Hallelujah. Muli ay tingnan po natin ang ibinigay na aral ng ating rabay. At sana, ang lagi po nating sinasabi, ano po? Ang rabay sana magbigay sa atin ng paunawa at kaalaman upang maunawaan natin ng kwento. Makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay at higit sa lahat, maituwid natin ang ating mga pagkakamali kung meron man at tayo po ay maging karapat-dapat na mga lingkod na magmamana ng kaharian balang araw. Ano po? Kaya ang lagi po nating sinasabi kung kayo po ay nakahanda na, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, ang kwento po ng rabay ay may kinalaman sa dalawang anak. Now, ang tanong alin sa mga anak na ito ang mas higit kung sa pagtuturing ang ating bibigyan pansin? Ano po? Now, parang ganito ang kwento. Merong dalawang anak at makikita natin na magkaiba itong dalawang anak na to. Yung isang anak totally masasabi natin na talagang magmula pagkabata hanggang sa pagtanda talagang walang ginawang mabuti. Kumbaga sa ating masasabing mga pagkakilanlan isang suwail, ayan. Siya ay walang turing sa kanyang mga magulang. So lumaki siya na wala siyang turing sa kanyang mga magulang, wala siyang gaalang. Kumbaga hindi sinusunod ng kanilang mga kautusan. At totally na siya po ay masasawag nating suwail. Sa lahat ng kanyang mga gawa, lagi may problema. Siya yung sinasabi nating problema ng kanyang mga magulang. Now, so masasabi natin na siguro walang gustong tumulad doon sa isang anak na masasabi nating suwail. Now, yung sumunod kaiba doon sa una. Ano po? Ito namang pangalawa ay napakabuti. Ayan, sa lahat ng kanyang mga gawa, napakabuti niya. Siya yung star. Ayan, sa school, laging nangunguna. Ayan. Nakapagtapos ng maayos. May maayos na buhay. Ayan. At kumbaga malayo ang narating kumpara doon sa kanyang kapatid na isa. Pero dumating ang punto na ano man yung naging dahilan niya, binigyan niya ng tuldok yung relasyon niya sa kanyang mga magulang. Napakabuti niyang anak pero for whatever reason binigyan niya ng tuldok yung kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Now, ang tanong, alin ang masigit? Yung isa na suwail o yung isa na matapos na pag-aralin at lahat at makapagtapos at magkaroon ng sariling buhay, saka naman niya tinudukan yung kanyang pagkikipagrelasyon sa kanyang mga magulang. Kahit anong tawag ng kanyang mga magulang, talagang dineded man niya yung kanyang mga magulang. Kumbaga parang pinutol na niya yung kanyang relasyon, yung kanyang masasabi nating ugnayan sa kanyang mga magulang. So, alin dito ang pipiliin natin maging katulad natin? Tanong, alin ang masigit? Now, alin kaya dito tayo? Tayo kaya yung suwail? O tayo yung mabuti? Pero at the end of the day, tinuldukan din natin ang ating relasyon sa ating magulang. Now, alam niyo po, ganito ang kwento ng Biblia. Sa mga nakapagbasa na po ng Biblia mula sa simula, Genesis hanggang Revelation, makikita po natin na ito po ay kwento ng dalawang anak
at ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Nakikita po natin yung ating kwento rito sa kabuuan ng Biblia. Kaya ang tanong natin sa ating sarili asan tayo? At alin yung pipiliin nating masigit? Ano po? Hallelujah. Now, alam niyo po, nasusulat dito sa Ezekiel chapter 3 verse 17. Dito po natin bibigyan diin ang kwento ng ating rabbi. Ano po? Ezekiel chapter 3 verse 17. Ito yung kwento, And I pray na tayo po ay may matutunan sa ating aral ngayon. Ezekiel chapter 3 verse 17. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Now, alam niyo po, ito po ang dahilan kung bakit tayo na mga pinili na mga lingkod ay obligado po na magbigay ng aral. Obligado na magbigay ng ating katungkulan. Kaya ang lagi po nating sinasabi, kung maapakan man po ang ating mga paa sa aral na ibinigay sa atin ng rabbi at ang inyong kapatid ang magbibigay ng aral, ang lagi nating sinasabi, don't shoot the messenger. Dahil bago ito nangyari sa inyo, nauna doon sa nagsasalita yung aral ng ating rabbi. Ano po? Hallelujah. So, ang kwento po ng dalawang anak na ito ay makikita natin sa mga talatang ibibigay ng rabbi. And I pray, na tayo po ay may matutunan. Kung alin yung piliin natin, doon tayo. Pero sana, may mapili tayo na mas maganda. Now, simulan po natin dito sa aklat ni Isaias ang sinasabi tungkol sa isang anak. Isaias chapter 1. Ayan. Simulan natin ang kwento dito sa Isaias chapter 1. Isaias chapter 1. Isaias. There you go. Isaias chapter 1. Verse 2. Ayan, simulan ko sa verse 2. Sabi niya, dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalita ni Amang Yahweh. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata. Ayan, anong sabi ni Amang Yahweh? Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata. Ito na yung dalawa. Ano po? At sila'y nanghimagsik laban sa akin. Anong sabi niya? Pareho silang nanghimagsik. Yung suwail at yung sinasabi nating mabuti at the end of the day. Ano po? Pero nakita natin na nung siya na po ay maayos, anong sinabi niya? Kinat off niya yung kanyang magulang. Sabi niya, pareho, sabi niya, sila nang himagsik laban sa akin. Na makikita ba natin ang ating sarili? Baka pinili natin kanina yung sinasabi natin star sa school. Ayan. Sinasabihan ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kakilala, mga kaibigan, napakapalad mo sa anak mo, hindi siya katulad nung una. Napakapalad mo doon sa anak mong isa. Hindi siya, taliwas siya doon sa nauna. Ano po? Pero hindi nila alam at the end of the day, pinutol din ng anak mong yaon yung relasyon sa iyo, ugnayan. Now, masasabi ba natin na mas mabuti yung isa? Sabi niya dito sa verse 3, nakikilala ng baka ang kanyang amo at ang asno ang pasabsaban ng kanyang amo. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Sabi niya, ang bayan ko ay hindi gumugunita. Meaning nakalimot. Nakalimot, sabi niya, nakalimot. Parehong nakalimot. Bakit? Yung isa talagang totally nakalimot, pero yung isa, nakapag-aral, nakapagtapos, nakapagtayo ng maayos na tahanan mula sa tulong ng kanyang mga magulang, pero at the end of the day, tinalikurin niya yung kanyang magulang. Alin kaya tayo doon? Alin kaya tayo doon?
Sana po ay mapili natin yung kwento ng ating buhay, ano? Dahil ito po'y para sa atin. Ha? Nakalimutan kaya natin yung pagpapagal ng mga magulang natin? Parang yung pangalawa na nakapagtapos, naging maayos ang buhay, pero at the end of the day, kinalimutan yung pinanggalingan niya nga tumulong sa kanya. Ano kaya sabi ng lumika sa atin? Ito, kahalintulan ng ating kwento. Deuteronomy chapter 9, verse 7. Deuteronomy chapter 9. Pero bago yan, pumunta muna tayo dito sa Deuteronomy chapter 8, bago sa chapter 9. Dumako muna tayo sa Deuteronomy chapter 8. Para maalala natin ng kwento. Chapter 8, verse 2. Ayan. Iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ni Amang Yahweh mong Ama at Elohim nitong 40 taong sa ilang upang kanyang mapakumbaba ka at subukin ka na maalaman kung anong nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ng kanyang mga utos o hindi. Nung sabi niya, alalahanin mo kung paano kita inaruga. Alalahanin mo kung paano kita inalagaan. Ayan. Now, ito po ba ay may kinalaman sa atin? Yes. Sa pang-araw-araw nating buhay, alam po ninyo, masasabi natin kung bibigyan natin ng kwento ang 40 years wilderness ng bayang Israel. Ano po? Makikita natin na sila nang himagsik. Tama? Yes. Pero maalala niyo ba ang kwento na ang awa ng Ama ay nasa kanila for 40 years? Yes, dahil ang kwento po ng 40 years in the wilderness, kung maalala nyo, araw-araw po ay nagpapaulan si Amang Yahweh ng mana. Araw-araw yan. Mababasa natin na hindi nagkulang si Amang Yahweh. Yung haliging apoy at haliging ulap, ando doon din sa kanila for 40 years na tumanglaw sa kanila. Naging lilim nila sa tanghaling tapat at naging ilaw nila sa gabi. Bagamat sila po'y mapanghimagsik, iningatan sila ni Amang Yahweh. Ganun po yung pagmamahal ni Amang Yahweh. Ito ba'y may kalintulan sa atin? Yes. Sino pong gumigising sa atin sa umaga? Sinong nagbibigay sa atin ng ating pagkain sa ating hapagkainan? Sino pong nagbibigay ng ating kalakasan? Sinong nag-aalaga sa ating mga anak na nasa malayo? Sino ang nag-iingat sa atin sa ating mga paglalakbay? Ano po? Ganito nagmahal si Amang Yahweh sa kanyang mga anak. Pero sabi natin kanina na binasa doon sa Isaias, hindi gumugunita ang aking mga anak. Kaya sabi dito sa Deuteronomy, alalahanin mo ang mga araw na kita'y inalagaan. Ito po yung sinabi pa niya dagdag. Verse 12 ng chapter 8. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog, at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan. Pag dumating yung punto, yung dumating ang punto na nakatayo ka na sa sarili mong paa, ayan, sa feeling mo nakatayo ka na sa sarili mong paa, naabot mo na yung mga pangarap mo sa buhay, ayan, nakapagtayo ka ng mabubuting bahay, nabubusog ka sa mga pagkain, nabibili mo yung gusto mo, nakakain mo yung gusto mo, napapasyalan mo yung gusto mo, baka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kaon ay dumami. Ayan, nagkaroon ka ng maraming pera sa bangko. Nagkaroon ka ng maraming mga anik-anik. Nagkaroon ka ng maraming mga ari-arian. Ayan. Sabi niya, dumami ang lahat ng tinatangkilik. Dumami. Hindi mo alam kung saan nanggaling yung iyong kayamanan, yung iyong kapalaran, yung iyong pagpapala. Anong nangyari? Ay magmataas ang iyong puso at malimutan mo si Yahweh mong Ama na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Malimutan mo. Pag sinabing malimutan mo, ika-cut off mo yung relasyon mo doon sa nagpala sa iyo.
Dahil sasabihin mo sa iyong sarili, hindi mo na kailangan si Amang Yahweh. Sasabihin mo, bakit? Nakita mo na kaya ng kamay mo na gawin ang mga bagay na ito. Nakita mo na inaalagaan ka ng kayamanan mo. Nakita mo na tinitingala ka ng tao. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang gumawa ng lahat ng mga ito. Kaya dumating ang punto na sinabi mo sa sarili mo, hindi mo na kailangan si Amang Yahweh. Tayo ba ito, mga kapatid? Sana naman mapili natin kung sino tayo. Na alin ang masigit? Tingnan natin sa ating sarili kung alin ang pipiliin natin. Now, dito sa Deuteronomy chapter 9 verse 7, itong sinasabi niya. Alalahanin mo, sabi niya, huwag mong kalimutan kung paanong minungkahi mo sa galit si Amang Yahweh mong ama sa ilang mula ng araw na kayo umalis sa lupain ng Ehipto hanggang sa kayo dumating sa dakong ito ay naging mapanghimagsik kayo laban kay Amang Yahweh. Anong sabi niya? Kayo naging mapanghimagsik. Kinalimutan ninyo ang pagpapala na ibinigay ni Amang Yahweh sa iyo. Nakalimutan mo, sabi niya. Sa 40 years, ang naalala mo lang yung panghihimagsik mo, sabi niya, inalagaan kita. Nagpadala ako ng mana araw-araw. Binigyan kita ng tubig nung nauuhaw ka. Ganon din sa ating panahon. Yung mga punto na tayo po'y walang makain, sino nagpadala ng mga anghel para pa tayo po'y may makain? Sa mga panahon na tayo po'y nangangailangan ng tulong, sino ang nagpadala ng tulong sa iyo? Sino? Tanong mo sa sarili mo, sino? Alalahanin mo, sabi naman niya, ako yun. Maaaring ito'y dumaan sa ibang tao, pero sino ang magbibigay sa iyo ng libre na pinagpaguran ng iba? Tandaan po ninyo, napakahirap ng buhay sa ngayon. Pero nagbibigay si Amang Yahweh sa atin, pinapadaan sa ibang tao dahil hindi magbibigay ang tao ng walang kapalit. Pero yung mga pinagdadaanan ni Amang Yahweh na mga kapatiran na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan katulad natin, si Amang Yahweh pong nagbigay. Si Amang Yahweh ang humipo sa puso ng taong yaon. Si Amang Yahweh ang may gawa ng lahat ng mga ito. Kaya sabi niya, huwag mong nalilimutan, huwag kang maghihimagsik. Huwag kang maghihimagsik. Huwag kang maghihimagsik. Dahil, tandaan mo ang kwento. Si Amang Yahweh nagbigay ng pagpapala sa iyo. Si Amang Yahweh, mga kapatid. Kaya piliin sana natin kung aling anak tayo, Deuteronomy chapter 21, should I say. Deuteronomy chapter 21. Ito pang dagdag. Verse 18. Ayan. Tingnan natin kung ano. Deuteronomy chapter 18, verse 20. No, chapter 21, verse 18. Ayan, namamali na ako. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina, dadalhin sa mga matanda sa bayan at sa pintuang bayan ng kanyang puok, at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayon dinggin ng aming mga tinig, siya ay may masamang pamumuhay. Now, ito yung punto na pinaparusahan yung mga anak na suwail. Mga anak na hindi marunong gumunita. Yung mga nakalimot. Sabi niya, babatuhin siya ng mga bato at lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Now, alam po ninyo ang relasyon ng isang magulang sa anak. Dahil tayo pong lahat ay magulang, ano po? Kung ang anak po natin ay isang suwain, kahit na anong pagpipilit po natin na ito po'y ituwid, ito po'y nire-reject niya. So masasabi natin na siya ay suwain. At yung isang anak naman natin ay mabait. Mabait. Lumaki siya sa kabaitan. Pero dumating ang punto na
siya po'y nakalimot at pinutol ang kaugnayan sa iyo. Ni ha, ni ho ay wala. Now, anong mararamdaman mo bilang magulang doon sa dalawang mong anak? Alam niyo po, kung gaano po natin kamahal ang ating mga magulang, kung tayo po ay ang nakakaalala sa kanila. Wala pong pinag-iba ito sa ating relasyon kay Amang Yahweh. Yung relasyon po natin sa ating mga magulang ay depende po kung paano natin pinapalago sa ating mga magulang. Yung kwento rito sa ating aral yung magulang ay mabuting magulang, hindi siya nagkulang. Parang ito yung katauhan ni Amang Yahweh. Ang binibigyang aral dito ay yung ang mga anak na hindi marunong kumilala sa pagpapala at yung paglingap na ginawa ng isang magulang sa kanila. Yung isa totally na nireject. Yung isa naman nireject nung matapos siyang makatayo sa kanyang sariling paa. So alin kaya dito tayo? Tayo ba yung una na talagang ayaw natin kay Amang Yahweh? O tayo yung pangalawa? Gusto natin si Amang Yahweh. Nung tayo po yung nangangailangan, nung tayo po ay may gatas pa sa labi, ayan. Nung tayo po ay sumususo pa lamang, kailangan natin ng tulong. Nag-aral tayo, pinalaki, binigay lahat ng ating pangangailangan, pati yung ating mga anak. Then dumating ang punto, maayos na yung ating buhay, maayos na yung ating pamilya. Then sinabi natin sa ating sarili, hindi na natin kailangan si Amang Yahweh. Kinalimutan mo na yung kanyang mga aral. Tayo ba yun? Sabi natin, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Sana naman, ay magpilit natin kung alin tayo doon. Alin ang masigit? Yung isa o yung pangalawa? Pangalawang Hari, chapter 17, verse 33. Pangalawang Hari, chapter 17, verse 33. Ayan. Pangalawang Hari, chapter 17, verse 33. Tatas ko sa verse 32. Pangalawang Hari, chapter 17, verse 32 and 33. Ang mga tao'y natakot kay Amang Yahweh at nagsipaghalal sila sa gitna nila ng mga saserdote sa mga mataas na dako na siyang naghahain para sa kanila sa mga bahay na nangasa mataas na dako. Ngunit sila'y patuloy na nagsipaglingkod sa kanilang sariling mga imahe o Diyos ayon sa paraan ng mga bansa na kinadalhang bihan nila. Anong sabi rito? Yung iba, sabi niya, hindi kinalimutan si Amang Yahweh. Natakot kay Amang Yahweh. Patuloy na naglilingkod kay Amang Yahweh. Pero ang punto, anong sabi niya? Ngunit, patuloy din naman silang nagsipaglingkod sa kanilang sariling mga imahe. Meaning, meron silang kinikilalang ibang Elohim maliban kay Amang Yahweh. Meaning, meron silang pinapahalagahan na katulad ng pagpapahalaga nila kay Amang Yahweh. Ibig sabihin, meron silang 2 Elohim o 3 Elohim o 4 na Elohim. Now, nakalimutan kaya natin yung aral na binabasa natin pag-araw ng Sabado? Si Amang Yahweh ay He is a jealous Elohim. Ayaw niyang may kaagaw siya sa puso natin. Wala itong pinag-iba sa atin. Parang kapag tayo po ay may araw ng samba. Sometimes sasabihin natin, may pupuntahan ako ngayon sa susunod na lang ako sasamba. Di bali, maintindihan ako ni Amang Yahweh. Meron tayong mas pinapahalagan na kasing katulad ng pagpapahalaga din natin kay Amang Yahweh, kaya hindi natin alam kung anong itulak natin kabigin. Ito ba tayo yun? Yes. Araw ng pista, sasabihin natin, naka-schedule na ako mamamasyal kami ng pamilya ko.
Yun yung ating Elohim, yun yung ating imahe. Yun yung ating Diyos na katulad ng ating pagpapahalaga kay Amang Yahweh. Kumbaga, may kaagaw si Amang Yahweh sa pagsisilbi natin sa Kanya. May kaagaw si Amang Yahweh. Verse 34, anong sabi niya? Hanggang sa araw na ito ay ginagawa nila ang ayon sa mga dating paraan. Sila hindi naglilingkod ng tama kay Amang Yahweh o nagsisigawa man ng ayon sa kanyang mga palutuntunan o ayon sa kanyang mga ayos o ayon sa kautusan o ayon sa utos na inuutos ni Amang Yahweh sa mga anak ni Jacob na kanyang pinangalang Israel. Anong sabi niya? Hindi naglilingkod ng tama. Tayo pupunta sa mga sambahan pero ang puso natin nasa labas. Iniisip natin kung anong-ano, kung saan tayo pupunta pagkalabas natin sa sambahan. Nagpapakita tayo sa mga araw ng pista, pero yung puso natin wala doon sa aral, wala doon sa kagustuhan ni Amang Yahweh na gawin natin. Yung puso natin nasa trabaho. Iniisip natin kung anong gagawin natin sa ating trabaho, kung paano tayo mapupromote. Hindi natin ginagawang tama ang ating pagsamba, hindi natin ginagawang tama ang ating paglilingkod. Ito ba'y may pagkakaiba doon sa ginawa ng bayang Israel noong panahon nila? Pareho lang. Sa tingin natin tayo po'y may natutunan sa ating mga binabasa? Parang wala. Parang wala. Ano po? So may pangatlong anak na dumating. Eto, sabi niya, wala siyang itulak tabigin. Kung minsan mainit, kung minsan malamig. Pero nang sabi sa Revelation, kung hindi ka mainit, hindi ka naman malamig, ano sabi niya? Isusuka kita. May kaagaw si Amang Yahweh sa puso natin. Araw ng pagsamba, pero hindi tayo pumupunta. Bakit? Meron tayong trabaho. O kaya may date tayong mag-asawa. O kaya may pupuntahan tayong mag-anak. O kaya may birthday. May handaan. May kaagaw si Amang Yahweh. Ano po? Huwag naman sana. Ano? Zephaniah chapter 1 verse 5. Ito padagdag. Zephaniah. Ayan. Chapter 1 verse 5. Itataas ko sa verse 4. At aking iuunat ang aking kamay sa Yehuda at sa lahat na nananahan sa Jerusalem. At aking ihihiwalay ang nalabi kay Baal sa dahong ito at ang pangalan ng mga tsimarim, 10 ng mga saserdote. At ang nagsisisamba sa natatanaw sa langit sa mga bubungan ng bahay at ang nagsisisamba na nanunumpa kay Amang Yahweh at nanunumpa sa pangalan ni Malcolm. Ayan. Ito'y katuloy nung dumating na pangatlong anak. Sinasamba si Amang Yahweh. At the same time, sabi niya, sinasamba din niya si Malcolm. Now, nakalimutan natin yung unang utos po na binabasa sa Mateo 22 verse 37 to 40. Mahalin mo si Amang Yahweh ng ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Hindi po niya sinabing kalahating puso, kalahating kaluluwa, at hindi po niya sinabing kalahati. Pero ganun ang ginagawa natin. Hindi po, baka kung hindi man tayo yung suwail, dahil hindi naman tayo talagang totoong suwail, hindi naman tayo yung totoong yung pangalawa na hindi naman tayo ito yung pangalawa na kinalimutan natin totally sa Amang Yahweh. Probably tayo yung pangatlo. Ano po? Sometimes inaalala natin sa Amang Yahweh, sometimes hindi. Ito yung sinasabi natin, balikan po ninyo yung aral kung naiaral ko na sa inyo. Faith by convenience or faith by conviction? Alin kaya tayo doon? Nananampalataya lang tayo kay Amang Yahweh kapag kailangan. Pagpabor sa atin. Ayan. Pag hindi conflict o kaya ay pag pupunta ka sa simbahan, pupunta ka kapag may panahon ka, wala kang gagawin, o kaya kapag may sasakyan, makikisakay ka, at wala kang, kumbaga, free ka sa araw na yaon. Kumbaga, hindi mo siya pinag-ahandaan na katulad ng isang tunay at tapat na lingkod.
Kasi ang tunay at tapat na lingkod, Biyernes pa lamang yan, naghahanda na. Kung malayong pupuntahan niya, magluluto yan. Babaunin niya para hindi siya magiging pasanin doon sa pupuntahan niya kung may maluluto siya. Kumbaga yung pamasahe niya, inihahanda na niya yan. Yan ang tapat na lingkod. Hindi yung paggising natin sa umaga ng Sabado, pupunta ba ako o hindi? Kapag nasa mood ka, pupunta ka. Pag hindi ka nasa mood, hindi na. Makikinig na lang ako dito sa bahay, di bali may online. Alam niyo po, ang ganong mga pagsilbi, depende po sa relasyon natin sa ating Ama. Kung tayo po ba ay malapit, ito, tingnan natin sa ating sarili, sa ating mga anak. Mayroon tayong anak na malapit sa atin kasi lagi na tayong naaalala, lagi na tayong iniisip, lagi na tayong, kumbaga hindi siya nakakalimot. Halos everyday tumatawag ko, once a week tumatawag. Samantalang yung isang anak natin distant. Halos wala siyang salita sa iyo. Taon na nakalipas pero parang niho, nakalimutan ka na. Yung isa namang anak natin walang pakialam. Alin kaya dito tayo? Alam niyo, yung relasyon natin sa ating mga magulang dito sa laman, wala po yung pinag-iba sa relasyon natin kay Amang Yahweh. Kaya po, alam niyo po kung bakit nasusulat na ito yung unang kautusan na may pagpapala. Dahil dito napapatunayan natin kung paano natin itratrato si Amang Yahweh sa ating buhay bilang Elohim at Ama. Nung sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong araw ay lumawig at maging maayos ang buhay mo dito sa lupa. Kung paano po natin trinatrato ang ating mga magulang, ganun din si Amang Yahweh. Ganun din po. Kaya makikita po natin na kung sa Ilocano ang sabi niya ay bareng-bareng. Ayan. Yung sinasabi natin na kung minsan mainit, kung minsan malamig. Pero nakalimutan natin nung sabi niya, idudurak kita pag ganito yung ating pagpapalang pananampalataya. Po? Alin kaya masigit? Yung suwail, yung pangalawa na umasenso, yung pangatlo. Na sometimes naaalala, sometimes hindi. Alam nyo, kung bibigyan natin ng turing ang ating sarili, mas mag-fulfill tayo doon sa pangatlo. Sometimes naaalala natin si Amang Yahweh, sometimes hindi. Yun po yung kwento ng buhay natin. Pero may mga kapatiran din naman tayo na yung pangalawa, matapos na umasenso, matapos na matanggap yung mga pagpapala, kinalimutan si Amang Yahweh. Meron naman tayong mga kakilala na talagang totally ayaw kay Amang Yahweh. Nire-reject nila si Amang Yahweh. Parang ito yung mga nakakasabahan natin talagang ayaw kay Amang Yahweh. Sana naman wag tayong ganun. Isaiah chapter 30 verse 1. Ito po ay aral sa atin para malaman natin kung alin ang masigit sa tatlo. Sasagutin natin yan mamaya kung alin ang masigit sa tatlo. Siguro pare-pareho tayo ng magiging sagot kung alin ang masigit. Chapter 30 verse 1 Isaiah. Sa aba ng mga mapanghimagsik ng mga anak. Anong sabi niya? Sa aba ng mga mapanghimagsik, sa aba ng mga suwail, sa aba ng mga nakakalimot, sa aba ng mga anong tawag dito? Anong tawag ba sa bareng-bareng sa Ilocano? Ang pananampalataya ay mapagkunwari. Ayan. Sabi niya Amang Yahweh, na nagsisisangkuni ngunit hindi sa akin. Nag-aalay ng alay ngunit hindi sa aking espiritu upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Ang nagsisilakat na nagsisilusong sa Ehipto at hindi nagtatanong sa aking bibig upang magpalakas sa lakas ni Faraon at magsitiwala sa ilalim ng Ehipto. Sabi niya, sa aba ng mga mapanghimagsik ng mga anak.
Now, alin dito yung mapanghimagsik? Yung suwail, na totally ni-reject si Amang Yahweh. Yung pangalawa, na gusto si Amang Yahweh nung panahon siya may pangangailangan. Pero nung wala na siyang pangangailangan, nagbabay na kay Amang Yahweh. Yung pangatlo, kung minsan, kinakausap na si Amang Yahweh, kung minsan, tinatalikuran niya si Amang Yahweh. So, alin dun sa tatlo ang mapanghimagsik? Ano po? Alin kaya doon sa tatlo? Yung isa, pangalawa, yung pangatlo, or lahat sila mapanghimagsik? Tandaan po natin ang kwento. Ang pag-ibig ni Amang Yahweh ay hindi kumukupas at hindi nagbabago. Tayo nagbabago. Tayo. Maalala natin ang kwento doon sa Revelation. Sabi niya, kinalimutan mo ang una mong pag-ibig. Huwag naman sana, Huwag naman sana. Ibaba ko dito sa verse 8. Parehong aklat ng Isaiah chapter 30. Verse 8. Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato, at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Bakit? Sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na mga anak na hindi dinidinig ang kautusan ni Amang Yahweh. Hindi dinidinig ang kautusan ni Amang Yahweh. Sabi niya, ito'y magiging tatak o patunay sa kanila dahil sila ay mapanghimagsik na mga anak. Sila ay mga suwail na mga anak. Sila ay hindi nakakagunita ng mga anak. Sila ay hindi taos sa pagsambang mga anak. Ito, isulat mo sa bato, sabi niya. Ito'y magiging, ang sabi niya, ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Ito yung kanilang magiging saksi sa kanilang ginagawa. Now, alam po natin na nasulat ng lahat ng mga salita at gawa na ating ginagawa ay nasulat sa ating aklat ng buhay. Alin kaya ang nasusulat sa ating mga aklat ng buhay sa ating ginagawa sa araw-araw? Ito. Tayo ba yung nasa una, yung pangalawa, yung pangatlo? Tandaan po natin yung mga aral na narinig na natin. Ano po? Tandaan natin yung mga aral na narinig natin. Verse 10. Na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong magmalas. At sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malupay na bagay. Manghula kayo ng mga mandarayang bagay. Humiwalay kayo sa daan. Lumihis kayo sa landas. Papaglikatin ninyo ang banal ng Israel sa harap namin. Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng banal, sapagkat iyong hinamak ang salitang ito at nagsitiwala kayo sa katigatian at kasuwailan at yaong na inyong inasahan. Kaya't ang kasamaang ito ay magiging sa inyo'y gaya ng batong sira na madaling mababagsak na natatanggal sa isang matayog na pader na biglang dumarating ang pagkasira sa isang sandali. Sabi niya, ang inyong wakas ay darating. Kanino? Sa mga mapanghimagsik na mga anak. Sa mga suwail na hindi kumikilala kay Amang Yahweh. Sa mga suwail, sa mga anong tawag dito, hindi gumugunita at tinalikuran si Amang Yahweh, at sa mga sumasamba sa ibang mga Elohim at hindi binibigyang una and alone si Amang Yahweh. Si Amang Yahweh ang tangi at una at wala ng iba na Elohim at Ama na ating sinasamba. Ano po? Isaiah 65 verse 2. Yan. Isaiah 65 verse 2. Ito pang dagdag ni Propeta Isaiah. 65 verse 2. Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Anong sabi niya? Aking iniunat
ang aking kamay maghapon, buong araw, saan? Sa isang mapanghimagsik na bayan, mapanghimagsik na mga anak. Maghapon, sabi niya, nakaunat ang aking, meaning hinihintay niya tayo na tuwirin ang ating landas. Tayo man yung suwail, o tayo yung hindi gumugunita, na tumalikod, o tayo yung kung minsan naaalala lang natin, kung minsan hindi. Bareng-bareng kay Ilocano. Kung minsan mainit, kung minsan malamig. Nung sabi niya Mang Yahweh, maghapong nakaunat ang aking kamay sa isang bayang mapanghimagsik. Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukaan, naghahain sa mga halamanan, at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo. Wala tayong pinag-iba sa kanila. Ang ating mga imahe o ang ating mga Diyos ay ang ating mga pinapangunang mga dahilan o mga gawain maliban kay Amang Yahweh. Yung ating mga pinapanguna, yung ating mga inaalala una bago kay Amang Yahweh. Lalo na kapag araw ng pagsamba, lalo na kapag araw ng pista, lalo na kapag araw ng pagsisilbi, pakikinig sa aral. Katulad ngayon, pakikinig sa aral. Nakikinig kaya tayo? O mayroon tayong ginagawa? Busy tayo. Sasabihin natin kay Pastor, busy. Susunod na lang. Wag naman sana Wag naman sana mga kapatid. Jeremiah chapter 4 verse 16. Jeremiah chapter 4 verse 16. Inyong banggitin sa mga bansa, narito, inyong ibalita laban sa Jerusalem, na ang mga bantay ay nanggagaling sa malayong lupain at ihihiyaw nila ang kanilang tinig laban sa bayan ng Yehuda. Sila'y gaya ng mga bantay sa parang laban sa kanya sa palibot, sapagkat siya ay naging mapanghimagsik laban sa akin, sabi ni Mang Yahweh. Now, ano itong ibinabadya ni Amang Yahweh dito? Parusa. Parusa sa mapanghimagsik na mga anak. Bago dumating sana mga kapatid, ito yung parusang sinasabi sa bayan ng Israel nung panahon nila, ibinadya muna bago dumating. Katulad din sa ating panahon, sinasalita ni Amang Yahweh na mali ang ating mga ginagawa. Tayo ba yung suwail na totally na inayawan si Amang Yahweh? Ibinabalita ang parusang darating. Baguhin natin ang ating mga gawa bago dumating yung ating kaparusahan o bago dumating yung ating wakas. Tayo ba yung anak na tinulungan ni Amang Yahweh? Umasenso, naging maayos ang buhay, and then totally iniwanan natin si Amang Yahweh, tinalikuran natin siya dahil sinabi natin hindi na natin siya kailangan. Bago dumating yung pagbagsak mo, kapatid, magbalik loob ka. O tayong huli na anak na kung minsan inaalala si Amang Yahweh, kung minsan hindi. Naaalala lang natin si Amang Yahweh pag tayo may kailangan. Pag tayo may sakit, naalala natin si Amang Yahweh. Pag tayo may pangangailangan sa buhay, kailangan natin si Amang Yahweh. Pero kapag tayo na po'y maayos, sinabi natin kay Amang Yahweh, dyan ka muna sa gilid. Hindi pa kita tatawagan. Mamaya kita tatawagan o sa susunod na lang kita tatawagan. Ganun din sa pagsisilbi. Po? Kapag araw ng pagsamba, may pupuntahan tayo, uunahin natin yung pupuntahan. Pag may gawain tayo, araw ng pagsamba o araw ng pista, uunahin natin yung gawain. Saka na yung sa susunod na lang na pista. Sa susunod na lang ng pagsamba. What if hindi na po dumating yung susunod? What if hindi na po dumating yung susunod? Mga kapatid ko, lagi po nating inaaral, hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin hawak ang ating buhay. Tayo po sana ay maging mapagsuri sa ating mga salita at mga gawa. Ezekiel chapter 2 verse 3.
Ezekiel chapter 2 verse 3. Yan. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ng Israel, sa mga bansa na mapanghimagsik, na nanganghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang ay nagsisilangsang laban sa akin hanggang sa kaarawangan ito. Ang sabi niya, sinusugo kita. Ito yung aral na sugo. Ano po? Hindi po nakalimot si Amang Yahweh pag ang ating rabay ng anyang aral. No po, ako'y humihingi ng paumanhin sa ating rabay dahil sa mga nakarang mga araw talagang hindi ko kayang mangaral. Dahil it's either ako po'y pagod na pagod o talagang hindi posible na ako'y makapangaral. Ano po? At ako'y humihingi ng pangunawa at kapatawaran sa ating ama at sa ating rabay sa mga nakarang araw. Pero kapag tayo po'y nagbigay ng aral, talaga pong hindi nakakalimot si Amang Yahweh ang ating rabay na magbigay ng aral. Ito yung kanyang aral na isinugo sa atin. Sinusugo kita, sabi niya, bilang mangangaral na pinili niya sa oras na ito, sa aral na ibinigay niya sa atin. Alin ang masigit? Alin dito tayo? Sino tayo dito sa aral? Sino tayo dito sa aral? Dapat makita natin ang ating sarili para kung makita man natin kung alin dito yung ating sarili, maituwid natin ang ating sarili. Dahil ito lamang yung tamang paraan para tayo po ay kilalaning mga anak at lingkod ng ating Amang Yahweh. Ito lamang po yung tanging paraan. Dahil tayo pa po'y buhay. Dahil kapag tayo na po ay natulog na, that's it. Hindi na po natin maitatama ang ating mga bali. Hindi na po natin maibabalik pa ang panahon. Ano po? Yung sinasabi na susunod na pagsamba na lang o kaya sa susunod na pista, sa susunod na taon, mga kapatid ko, baka hindi na po dumating yung susunod. Ano po? Baka hindi na po dumating yung susunod. Ha? Chapter 2 verse 8. Ibababa ko dito sa verse 8. Ngunit ikaw, anak ng tao, dinggin mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang mapanghimagsik na gaya niyaong mapanghimagsik na sangbahayan. Ibuka mo ang iyong bibig at iyong kanin ang ibinibigay ko sa iyo. Anong sabi niya? Ikaw, anak ng tao, sabi, huwag mong tularan yung mga mapanghimagsik. Ito yung pang-apat na sana lalabas. Huwag mong tularan yung nauna, yung pangalawa, yung pangatlo. Huwag mo silang tularan, sabi niya. Huwag mo silang tularan. Bakit? Yung unang suwail, nireject si Amang Yahweh, mapanghimagsik. Yung pangalawa, kilala niya si Amang Yahweh. Humingi siya ng tulong kay Amang Yahweh. Inalagaan siya ni Amang Yahweh. Inayos ni Amang Yahweh ang kanyang buhay, pero at the end of the day, kinalimutan niya si Amang Yahweh. Yung pangatlo naman, kung minsan mainit, kung minsan malamig. Nung sabi doon sa Revelation, idinura ni Amang Yahweh. Ito yung pangapat. Nung sabi niya, ikaw, anak ng tao, sabi niya, huwag mong tularan ang mga mapanghimagsik. Dinggin mo ang sinasabi ko sa iyo. Sana tayo itong pangapat. Dinggin mo ang aral na sinasabi sa iyo. Kainin mo, sabi niya. Ibuka mo ang iyong bibig. Ito yung aral na sana tayo pa may natutunan araw-araw o tuwing may Sabbath service na mabago natin ang ating buhay unti-unti. Hanggat tayo pa po ay nakikinig sa aral, may paron pong pagkakataon, may panahon pa po. Hindi pa po huli ang lahat. Dahil kapag tayo po'y huli na, that's it. Wala na po kayong maririnig na aral. Pero habang may aral pong ibinibigay ang rabay, hindi pa po huli ang panahon. Hindi pa po huli ang lahat. Ano po? Kaya sabi niya, anak ng tao, sabi niya, makinig ka. Dinggin mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag mong tularan. Anong sabi niya? Huwag mong tularan ang mga mapanghimagsik. Jeremiah chapter 6 verse 10. Jeremiah chapter 6.
Jeremiah chapter 6. Jeremiah chapter 6 verse 10. Kanino ako magsasalita at magpapatotoo upang kanilang marinig? Wow! Ang katanungan pong ito ni Jeremiah ay nung pong panahon nila. Nung siya po'y inutusan ni Amang Yahweh na mangaral at ipamalita sa buong Israel ang ginagawa nilang pagsalangsang. Ang tanong naman sa ating panahon, kanino ako magsasalita at magpatotoo? Kanino ako mangangaral sa aral na ibinigay ng Rabay? Dahil kung ang aral ng Rabay matutulad lamang sa buto na nahulog sa batuhan, at pagkaraka ay dumating ang ibon at kinuha at kinain, walang natira. Ito po ay walang pinag-iba sa atin na nakikinig ng aral, pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Pagkatapos po ng aral natin, itatanong natin yung mga nakinig sa aral, wala silang naunawaan o wala silang naalala. Ang aral po palagi ng Rabay ay may kinalaman doon sa binhi na nahulog sa 4 na kategorya. 4 na kategorya po yun Yung isa ay nahulog sa mga daan. Kapag dakay dumating ang ibon, kinain. Hindi tumubo, hindi nagugat. Yung pangalawa naman ay tumubo sa batuhan. Palibhasa ay kakaunti ang lupa, tumubo agad, pero naluoy dahil sa init. Yung pangatlo, sabi niya, ay tumubo sa dawagan. Ayan. Tumubo. Pero dahil sa dawag na nasa palibot, hindi nakapagbuha. Ginapi ng dawag. Pero yung pang-apat, sabi niya, tumubo sa matabang lupa. Tumubo. Namulaklak at namunga. Alin kaya tayo doon? Yung unang nahulog sa daan, yung pangalawa na nahulog sa batuhan, yung pangatlo na nahulog sa dawagan, yung pang-apat na nahulog sa matabang lupa. Ano po? Sana tayo nasa pang-apat na mahuhulog sa matabang lupa. Kaya sabi dito ni Jeremiah, kanino ako magsasalita at magpapatotoo upang kanilang marinig? Upang kanilang maunawaan. Pag sinabing marinig, in Hebrew, means shemai. Shemai means listen. You hear means naiintindihan mo. Ginagawa mo. Yun pang ibig sabihin ng shemai. Yun po. Narito ang kanilang pakinig ay pakinig at hindi nakakarinig. Narito ang salita ni Amang Yahweh ay naging kadustaan sa kanila. Sila'y walang kaluguran sa Kanya. Kadustaan daw sa kanila. Meaning, wala silang naunawaan. Kadustaan sa kanila, meaning, ito po'y nakakapagpadugo ng puso. Kaya ayaw nilang dinggin. Bakit? Dahil ayaw nilang gawin ang kanilang salitang naririnig. Hindi nila naunawaan, walang pakinabang sa kanila ang salita. Pero doon sa matabang lupa, ay kagusto niya. Ano po? Kagusto niya. Doon din na sinabi ng doon sa Ezekiel na anak ng tao, sabi niya, makinig ka. Huwag mong tularan yung mga mapanghimagsik na anak. Kaya alin kaya tayo? Alin ang mas higit doon sa 4? Ano po? Sinong pipiliin natin? Sana mapili natin yung para sa atin. Sa ikakabuti po natin. Sana piliin natin yung sinasabi ni Ezekiel na, anak ng tao, sabi ni Ezekiel, huwag mong tularan yung mga masasama.
Huwag mong tularan yung mga mapanghimagsik ng mga anak. Huwag mong tularan yung naunang tatlo. Ikaw yung maging pang-apat na iba doon sa tatlo. Ikaw ay maging katulad doon sa tinubuan ng salita na isang matabang lupa. Hindi huwag mong tularan yung nasa daan na tumubo o yung nahulog sa daan na tinangay ng ibon. Huwag mong tularan yung tumubo sa may batuhan na hindi nagkaugat. Huwag mong tularan yung tumubo sa may dawagan na hindi nagkabunga dahil sa buhay na ito. Tularan mo yung pang-apat. Ano po? Kaya makikita natin mga kapatid ko. Sana, ano po, mapili natin yung para sa atin. Ha? Verse 16, Jeremiah chapter 6, verse 16. Ayan. Baba ko dito sa verse 16. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sino? Yung suwail, makakasumpong ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Yung hindi gumugunita, makakasumpong ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Yung kung minsan mainit, kung minsan malamig, makakasumpong ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Pero nung sabi niya rito, ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. Ayaw nila ng kapahingahan. Sana kapatid na pang-apat, piliin mo si Amang Yahweh. Piliin natin si Amang Yahweh. Colossians chapter 1 verse 28. Colossians 1 verse 28. Tatas ko sa verse 27. Verse 27. Nasa kanila, meaning yung napapangaralan, ay minagaling ng Ama na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Mesyas na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Sa mga napapangaralan, sa mga nakikinig, ang hiwaga daw ay ibinibigay sa atin. Kagustuhan ng minagaling ng Ama na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian, kung ano ang mas higit na mahalaga na ating tinatamasa. Alin yung pinaka dapat nating tamasahin yung ating pangarapin. Yung pinaka dapat nating bigyan pansin sa buhay na ito. Ano po? Na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Mesyas ang bawat. Ito yung ating pangarap. Na bawat kapatiran at sa lahat ng mga mapapangaralan at sa mga makikinig, maturuan sila sa salita ng Ama. Maturuan sila sa buhay na ibinuhay ng Rabay. Matutunan nila ang salita ng Ama. Maunawaan ang mga aral na ibinibigay ng Rabay upang sila'y maibigay nating sakdal sa Rabay. Ito po yung obligasyon natin bilang lingkod na pinili ng Rabay na makapagbigay ng aral. At tayo naman na nakikinig sa aral, sana ay may natutunan po tayo. Alin sa apat na ito ang pipiliin natin? Alin ang masigit? Masigit yung pang-apat. Huwag nating tularan yung suwail na totally ni-reject si Amang Yahweh. Huwag din naman nating tularan yung pangalawa na gusto lang natin si Amang Yahweh nung panahon na tayo pinangangailangan. Gusto lang natin si Amang Yahweh sa mga aral na naririnig natin nung tayo po ay nagsisimula pa lamang. Kinuha natin lahat ng tulong kay Amang Yahweh nung tayo po ay nangangailangan.
At nung tayo na po ay maayos, nakapagtayo na tayo ng sarili nating mga bahay, maayos na yung ating trabaho, may negosyo na tayo, maayos ang ating mga anak. And then, sinabi natin sa ating sarili, hindi na natin kailangan siya Amang Yahweh. Huwag din naman natin gayahin yung pangatlo, na sakalang niya tatawagan o maalala siya Amang Yahweh kung may kailangan siya. Ito yung sinasabi nating faith by convenience. Meron lang siyang pananampalataya kapag gusto niya. Kapag akma sa kanya o komportable siya. Mas may pinapahalagahan siyang iba maliban kay Amang Yahweh. Kung mamimili siya, hindi niya alam kung anong pipiliin niya. Kaya sometimes siya ay pupunta kay Amang Yahweh. Pag may pagkakataon, sometimes pupunta naman siya sa kabila. Ito yung kanyang mga gusto sa buhay. Ito yung kanyang mga hanap buhay. Ito yung mga mahal niya sa buhay. Pero piliin natin siya na sabi ni Ezekiel, anak ng tao, sabi niya, huwag mo silang gayahin. Makinig ka. Makinig ka, sabi niya, para ikaw yung pang-apat. At ikaw yung pang-apat, ikaw sana yung maging huwaran na tutularan ng tatlong nauna. Na maakay natin yung tatlong na nauna na magbalik loob kay Amang Yahweh. Tayo sana yung nahulog na binhi doon sa matabang lupa. Huwag nating tularan yung naunang tatlo. Yung nahulog sa daan na kinain ng ibon, hindi nag-ugat, hindi tumubo. Na yung nahulog doon sa batuhan, nag-ugat, pero hindi nagtagal. Dahil sa buhay na ito, nawala din. O kaya yung pangatlo, nabuhay, tumubo, nagsanga, pero hindi namunga. Bakit? Ininis ng dawag dahil sa buhay na ito. Tayo yung pang-apat na tumubo sa matabang lupa at namunga ng tag-iisang daan. Tayo sana yun mga kapatid. Yun ang higit sa lahat ng mga apat na anak na binigyan ng rabay ng pangunawa. At sana tayo yung pang-apat na piliin natin yung tama. Hallelujah. Mga kapatid, ito po yung aral ng rabay. And I pray na tayo po may natutunan. Dahil ito po ay para sa atin. Piliin natin kung sino tayo. Huwag nating piliin yung naunang tatlo, kundi piliin natin yung pang-apat. And I pray na sa gabay ng rabay, tayo po ay maging mabuting anak, maging mabuting lingkod, maging mabuting mga magulang sa ating mga anak, maging mabuting anak sa ating mga magulang, at higit sa lahat, maging mabuting anak ni Amang Yahweh at lingkod ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po sa inyo lahat mga kapatid. Ang lahat ng kapurihan at pagpapala ay mula sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mabuhay si Amang Yahweh. Mabuhay ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi.